ito, papakita ko sa inyo. Oh, tangina ayan, oh, ang pogi. Bisit na bisit ako sa mukha nito eh. Pero alam mo ba kanina? Tuwan-tuwa ako sa ginawa niya. Kasi ang ganda ng mga angulo niya. Kumbaga sa flip top, nag-ready talaga siya. Kompleto siya ng mga ebidensya. O ito, i-ano natin, ipakinggan nyo yung sasabihin nito, sikat na sikat to. Paborito ni Jason sa to. Lagi itong binabanggit, matindi yun, yung Jay Guevara na yun. Sabi ko kasi, pag napunta kayo sa radar ni Jay Guevara, humanda kayo. Putang ina, sa liig ang tama nyo. O ito, play. O, yung Bisaya. Yung Bisaya nandito, makinig ka. Ito, kapwa mo Bisaya. Maging proud ka sa gagawin nito, ha. O. Hintayin ko lang si Boss Dada mag-simula. Dahil umiiyak ko, daming umiiyak, guys. Hindi, sabi ko sa inyo ito, ha. Sa mga gustong mag-unsubscribe, huwag manood, mag-unsubscribe na kayo. You're free. Ang tapang, ha. Wait. Isa lang ang masasabi. Wait, putang ina, ang galing ni Jay doon. You're free. Gago! Anong you're free? Hayop ka, ano yan? Libre sila? Loko-loko talaga tong maman to. Pag tama, Ano you're free? Ibig sabihin gusto nila laging libre? Yun ba yung you're free? Kasi sabi niya, gusto nyo you're free. Pucha, mahilig sa libre ha. Sige. palakpakan, pag mali, banatan. Ano ba saan ko ba sisimulan? Wait lang yan natin. Para kita niyo. Saan ko ba sisimulan? Dito ba? Sa video? O dito sa... Ay, Cha Walse, mabuhay ka, Duterte lang yan lang ang bida. Cha Walse, yan ang bida, Duterte lang. Wala nang ibang bida. Walang banateros, bisdakeros, isa lang ang bida. Putang ina, nagtrabaho sana kayo sa Jollibee kung gusto nyo bida-bida kayo. Mga hinayupa kayo. Picture. Siguro dito muna tayo sa video. Hoy, bakit wala? Ewan ko sa'yo. Ayun, download natin. Ayun. Puta, ayan, ganyan si Jay Guevara. Komprehensibo. Okay. Nandito siya eh. Oh, yan. Video. Yan. Video. Where's the video? Ang lupit. Tara. Mention to BMR channel. Special mention. Oh, bisdakeros to. Ewan ko lang. Pucha sigurado ako, gigil na gigil sila dito ngayon. Kasi nasa Hong Kong siya. Yung iba, wala. Tang-iwan siya. So sasabihin, wala talagang pakisama yun. Wala talaga. Di ba, sino ba yun? Diyan sa may Tacloban. Magkakasama sila sa Tacloban. Kasi nga nagbuo sila ng bisdakeros, tapos nagpunta sila ng Tacloban. Gigil na gigil yung mga bisdakeros niyang kasama. Kasi daw si BMR nagsarili. Kasi ito si BMR, solo flight yan. Nagsarili daw, hindi daw nakikipag-usap, di daw namansin. Nagalit sila dito dahil hindi daw namamansin. Putang ina, ganun yung mga yan. Akala mo toll gate sila. Kailangan dumaan ka sa kanila. Malamang sa malamang, gigil na gigil yung mga tulongges na apat na itlog ba yun? Gigil na gigil yun dito kay BMR dahil si BMR nasa Hong Kong ngayon, may diskarte sa buhay. Bilib ako kay BMR, madiskarte sa buhay. Walang hiya na yan. Saan ka makakita? Isang grupo kayo ng mga tulongges, pupunta kayo sa isang lugar, tapos sabay-sabay kayong mag-live. Tangina, di kinumpetensya nyo yung isa't isa. Kung talagang, halimbawa ako, pinakamalaki sa atin, halimbawa ako si Bisdak, siya yung pinakamalaki, siya yung ulo siya yung pinakamalaki ulo. Meron siyang kasamang tanga na vlogger, konti lang nanonood. Ano bang sasabihin niya? Magla-live ako, sasabihin ko, magla-live ako pero magla-live si ganito. Ito yung channel niya, pumunta kayo doon ha. Pumunta kayo doon kayo manood para lumaki yung channel niya. Pagkatapos niya, ako naman. Diba? Para maganda, palit-palitan. Ganon ang ginawa ng banateros dyan sa Pampanga. Mula umaga hanggang gabi, palit-palitan kami, tigi isang oras. Para hindi namin makompetensya yung isa't isa. Para matulungan namin yung bawat isa. Kasi ako pinakamaliit na channel sa kanila. Kami ni Buster. Hindi ba? Ganon, si Coach Oli nung panahon ni Isko, ganyan yun kay Road Sector. Yung isa na rin sumakabilang buhay.
Ganon din si Coach Oli nun. Boss Dada, wag tayo mag-live. Ibayaan natin si Road Sector. Ang gagawin ko nun, mga boss, live si Road Sector. Pagdating niya, magla-live siya. Doon tayo lahat manood para lumaki yung channel niya. Ganon kami. Yung isa pang kaibigan ni Coach Oli, yung bata-bata na kasama natin ng Coach Oli na Iskonyan. Isa pa yun, ganun din. Hindi nagla-live si Coach Oli, pinopromote niya lang yun, yung nagla-live. Maraming yung pera si Coach Oli, mayaman na yan, kaya hindi na nagla-live. Ganun kami. Pucha sila, bisdakeros, pupunta sila sa isang lugar, magla-live sila, tapos sa live nila, mag-uusap-usap din sila. Ganun, pupunta siya sa mic nung isa, yung isa pupunta sa mic nung isa. Ay na parang mga tanga. Hindi ba? Sabi nito, sobra naman magmura. Unsubscribe, Boss Dada and Banat Bay. Gay Coco, layas na. Sige na, hindi ka naman kagandahan. Kung mag-unsubscribe, unsubscribe na. Sige na. Gusto mo nang hindi nagmumura? Pumunta ka dun sa oras ng himala. El Shaddai, sa dating daan, wala nagmumura dun. Manood ka ron, baka makapunta ka sa langit ngayong gabi rin. Hindi ba? Nag-giveaway. Sige, direct. Sigurado ako galit na galit dito yung mga tulongges na yun. Maniwala kayo. Sige. Bisdak Pilipinas. Bakit? Yun na to. Ba't iba yung channel mo rito, brothers? Ikaw ba to, brothers? Brothers, ko. F R W 3. At hindi lang basta hotel yun. Mahal na hotel yun. Tatandaan nyo yung naliligaw ako. Yung 3,000 per hour ata yun. Ay, sa Mendang, thank you very much. God bless you. Basta kami, love namin ng Banateros. Okay. Love din namin kayo. Huwag kayo mag-alala. Eto na naman si Brothers Travelers. Tumatawag naman. Bakit na naman? Ano? Tol. Pagsalitain mo ako. Sige. Magsasalita daw si Brothers. Okay. Kung hindi lang po sa mga Banateros, kung hindi lang kay Boss Dada, kay Coach Oli, hindi ko kakausapin yan. Tandaan nyo yung t-shirt noon na pinamigay namin na 300 t-shirt. Binuta sa akin ni Bisdak yan. Nagpaawa sa mga subscriber. Ayun, akala mo siya palumitaw na aping-ape. Yan Kung hindi lang ho sa mga Banateros, hindi ko kakausapin yan. Ngayon, tinuklaw kayo, boss. Yun na nga sinasabi ko. Kung alam ko lang, Brothers Travelers, hindi, pero ano pa rin, pagbabatiin ko pa rin kayo kasi syempre, mas maganda pa rin yung bati-bati. Kaya lang, gusto nila kompetensya. Gusto nila na may kalaban. Baka gusto nila sumikat. Sabi nga ni Jiggy Barra, Boss Dada, huwag mo nang patulan. Ako nang bahala. Baka feeling nila sikat sila bayaan mo na. Mas sikat naman sila sa akin. Boss Dada, baka akala nung iba, ngayon lang nangyari yan. Ngayon, yung ginawa sa Tacloban, hindi ba, kung ano sinabi sa mga organizer doon, binastos yung mga organizer. Inulit-ulit sa Pampanga ni Bisdak. Ay, talaga? Ang ginagawa niya, inulit-ulit. Ito nga mga Banateros mga Banateros nga yan, kayo, alam mo, lumapit pa kayo sa akin para magparehistro, di ba? Sina Jay, sina Coach Oli, sina yung ibang mga vlogger pa na malaki pa sa kanila. Kung tayo natin, isipin mo, magpaparehistro lang, lalapit pa yung aso niya, kunin mo na yung ID ganito. Ano yan? Shih Tzu? Pitbull? Ano ba yan? Hindi, Askal. Okay. Kukunin yung ID. Sabi ko, pumunta kayo doon. Mabuti, nandun yung partner ko. Palabasin lahat ng mga walang ID. Sabi ko, palabasin. Naawa na si Miss. Si Miss na lumapit sa kanila para ibigay mga ID. Puro kung alam ko lang na siya magbibigay. Hindi. Alam mo bakit? Sinunod ko lang naman yung utos nang maisog. Ibig sabihin, hindi nila respeto yung maisog at yung tops. Order yun Ay, grabe. Diba, order yun. Grabe naman pala mga yan, Sobra. Kaya nga sabi ko, pumunta kayo doon para mag-live lang. O kung talaga pumunta kayo doon para sa maisog, respetuhin yung inaabutan ninyo. Ano ka ba? Makapal nga mukha. Matapos siraan yung maisog, nandudun pa sa harapan. Ganyang katitigas ang mukha ng mga yan.
O, eto pa. O, para sa mga nanonood ngayon, papakinggan din naman ako dyan, ano? Oh. O, sige, sabihin ko ng totoo. Oh. Noong nasa airport tayo, Oh. eto. Ewan ko, umalis kaya tayo nun eh. Tapos kami ni Coach Oli nando doon. Oh. Ako, pinakita ko kay Coach Oli. Coach Oli, sabi ko, ito yung usapan namin. Sabi ko sa SMNI. Oh. Sabi ko, walang paninira dyan. Ito, kako. Kasi di ba may hinala na may naninira kay Master Judea. Oh. Yung syempre, pag guilty ka. Ako, totoo real talk. Ang hinala ko nun, ikaw. Sabi ko si brother siguro yan. Oh. Oh. Ayan. Ito totoo. Pinakita ko yung cellphone ko. Pinabubuksan ko pa. Ayan, kay Viber ka ako. Diyan kami nag-uusap. Siyempre, kung sino yung pumiyok, siya yung guilty. Kasi sabi niya hindi mo kino-content si Pastor eh. Si Master Judea, si Parak eh. Ang title niya, PACQ eh. Bakit pakinggan tol, di ba? Ganun no? Putang ina no. Tarantado pala talaga. Kasama mo na, binabackstab mo pa? Eto pa. Di ba galing sila sa Tacloban? Eto, naririnig ng asawa ko. Dito. Nasa Aberdeen kami. Ay, Aberdeen. Ang sabi nyo, yung sa Aberdeen na hotel. Tol, itong si BMR tol, hindi man lang kami sinamahan tol, bigla na wala tol, tapos wala pa siya dito tol. Si Tol. Ayan ang totoo. Tayo na ibig sabihin, mahilig talagang bumakdor ang animal. Isa pa. Isa pa, ang dami Ngayon talaga magsasalita ako, ilalabas ko. Tanda mo nung pauwi tayo ng galing Davao. Binulungan na naman ako, tol. Sabi niya, tignan mo, tol, yung mga banateros, tol. Sabi niya, dapat, tol, magbuo tayo ng group, tol. Lakad doon si BMR, ha? BMR, huwag kang magsisinungaling, alam mo yan. Bakit? Sabi ko naman, sige, sabi ko, kakausapin ko yung SMNA para mabigyan kayo ng programa. Walang kasinungalingan to. Kinausap ko, Sir Marlon, para sa kanya. Close door ko yung kinausap ko, Sir Marlon, sir, baka pwede naman po ako, na mabigyan ng mga black timers na bistak ako. Ako pa! Hindi na ako kasama, ha? Sila ang binigyan ko. Ang bait mo pala. Ayan, alam nila yan. So nagbuo sila ng grupo kasi yung Batateros. Tol. Hindi tol. Ito yun. Tapos sabi niya, kausapin niya lang si Sir Admar. Pero ako hindi ko, tignan mo ha, inuna ko pa sila kesa sa akin. Ang bait mo naman pala. Brothers Travelers. Hindi sila pwede magsinungaling. Gusto pa nila ng revelasyon? Gusto pa nila ng wag mo itodo. Kalma. Kaya kasi, binubuking mo eh. Sakit ko na loob doon eh. So ibig sabihin, pagkaharap yung Banateros, tol, mabait. Baka magsi-selfie pa yan, no? Pero pag nakatalikod kami, galit na galit pala. Nung nag-judge kami doon sa Patimpalak ng Kingdom of Jesus Christ sa birthday ni Pastor. Ano sabi? Wala namang comment doon, tol. Wala naman ako narinig na comment doon. Ay, naku, pero ulitin ko. Hindi ikaw ang kausap ko noon. May nagsabi sa akin noon. Sabi, ba't ganun, tol? Ba't ganun? Sila nag-judge, tayo hindi. Ito pa. Kung hindi lang, ito para sa mga nanonood sa ngayon, Boss Dada, kung hindi lang po sa Banateros, kay lalong-lalo na sa iyo, Boss Dada, kay Coach Oli, mag-usap na kayo. Paalang-alang kay Pastor, alang-alang kay sabi ko, alam ni Coach Oli yan, alam mo rin sinabi ko, di ba? Makiusap na kayo ng iba, wag lang yung pakiusap nyo. Yung unang pakiusap sa akin, tapos pinakiusapan nyo ulit ako. Alang-alang kay Pastor, kanyo, at saka kay Tatay Digong. Ganun kasi kami, wala naman kaming problema. Gusto namin bati-bati eh. Yun ang nakita ko sa inyo, kayong kagandahan ninyo. Pinagbigyan ko. Bagamat alam kong dihado ako doon, na dapat sila magpakumbaba dahil tinira nila ako doon sa t-shirt, pinaratangan nila ako sa t-shirt na yan, na hindi naman sa aking galing yan, galing doon sa padala din sa'yo, na t-shirt. Doon nila galing to, di ba? Doon din galing yan, na puti ang t-shirt, dapat green daw. Pangalawa, inakusahan ako, na ako daw ay adik ako. Oy, adik ka? Oo. Baka adik ka? Ito, lalapanan ko siya. Mula buhok, dugo hanggang ihi. Pucho, matindi. Kung gusto niya magpa-drug test. Matindi insecurities ng tao na to Ibang klase diba? Ibang klase. Kung ano-ano pinaratang sa akin yan, tol. Tapos doon daw sa Bantag, tol, habang ini-interview ko yan, habang ini-interview daw si Bantag, umupo daw ako. Nando doon si Coach Oli.
Tandaan nyo, siya lang nag-i-interview doon sa sulok. Puta, pati kay Bantag, ibig sabihin kay Bantag pa lang, loko-loko na yan? O, isipin mo, ito, alam ng mga taga-Baguio yan. Nung tumayo si Bantag, uminit ang ulo ni Sir Bantag dahil ini-interview, dahil makulit siya sa interview. Ako, medyo may kalayuan ako, nung nakita ko nagigint ang ulo niya, lumapit ako Sir Bantag. Hindi ko alam, bawal pa lang yakapin si Sir Bantag o yung akbayan. Ay, Inakbayan ko, Sir. nagalit siya. Inakbayan mo, nagalit siya. Ano siya, syota siya ni Bantag? Hindi, tol. Nagalit siya dahil sa kakulitan niya sa kaka-interview kay Bantag. Nakasulok sila nun eh. Tumayo na Sir Bantag, nag-walk out na, Ibaloy yun. Tapos, ang nangyari, hinabol ko Sir Bantag, inakbayan ko. Sir, sabi ko, sabi ko, hindi mo ba kayo nagugutom? Oo nga, tol, nagugutom na ako. Alam mo, Bisdak, eto, huwag kang magsinungaling. Lumapit ka lang sa amin, sabay sinabi mo, Brothers Travelers, group hug. Yun ang totoo. Tapos pinalabas siya sa vlog niya, umupo daw ako. Kasi nungalingan ng mamang yan, umupo daw ako habang ini-interview daw si Bantag. Bastos ka. Bastos ka pala. Tangina, hindi nga ako lumapit sa kanila. Tago. Isipin mo kaya, ang dami na puso mo. sa akin. Okay lang, ako. Puso mo. Alam ko matagal mo na. Napaniwala nila nun. Natanggalan ako ng subscriber nun, hindi ko alam, 400 yata. 400? Ang dami. Oo, ang dami. Dahil nagpaawa nga siya eh. Nagpaawa siya. Sabi niya, mag-unsubscribe sa'yo, ganon. Kasi siya lang daw ang nag-promote ng channel mo. Puta na mo, nanumbat pa. Tol, balikan nga natin ang mga, ako hindi ako nag-delete ng videos ko. Balikan niya nga yung ano, nung panahon ni Bantag, 2 beses lang niya ako nabanggit. Brothers Travelers, pero hindi niya ako binanggit na i-subscribe niyo yan. Yun lang. Binanggit niya lang ako. Nung naalala ko, binanggit niya ako. Uncle mo, si Kusing, Brothers Travelers. Yun lang binanggit niya. Pero sinabi niyang, i-subscribe niyo si Brothers Travelers, kasama namin sa Bantag yan. Bako po. Ihanap niya, sabi niya, fake news ako. Grabe naman pala yan. Ano ba naman yan? Diyos ko po. Matindi ha. Siya daw nag-promote. Yan ang totoo. Oy, grabe ha. Nagpabaya ako. Brother Boss Dada, nagpabaya ako dahil sa inyo. Oy, grabe. Malaki. Wala Dahil malaki ang respeto ko sa inyo. Alam mo tayo, nagpabaya ako. Peacemaker tayo. Dahil pakiusap nyo. Peacemaker tayo. Alam mo naman. Peacemaker eh. Ngayon, ano sabi ko? Boom! Sige, i-play na natin tong yung nguso ni Jay dito. Ang kapal Sa TV. Sige, magandang gabi po. Oy, grabe ha. Pucho, tingnan nyo naman. Sa sobrang galit ni Brothers Travelers. Hindi na siya putangin na, Boss Dada. Hindi ako papayag. Tatawag ako sa iyo. Hindi pa pwede to. Na hindi nyo marinig ang side ko. Ang tindi ni Brothers, may sariling YouTube channel yan. May sariling YouTube channel yan ha. Hindi, kasi ito ang gusto nating sabihin. Merong ugali, consistent. So, kumantakin mo, kay Bantag pa lang, kay Isko pa lang. May nagsumbong din sa akin yan eh. Sabi daw, isang beses, may flag, kasi syempre wala na si Isko, natalo na, so may bago ng mayor sa Maynila. So, yung bagong mayor sa Maynila, mga bossing, si Hani Lacuna na. Hindi nila alam kung saan sila puposisyon. Wala nang Duterte. So saan sila ngayon pepesto? Mamamatay mga channel nila. Hindi naman sila pwede mag-BBM. Ang dami ng tanga ron, sasama pa sila. So ngayon, ang nangyari, eto na yung ngayon, flag racing, flag ceremony. Ang iingay daw, salita ng salita. Hindi na si Isko ang mayor. So ngayon, syempre, sinita sila nung chief of staff. Sabi, oy, Bisdak, naman, medyo tahimik tayo. Dito lang tayo, gilid tayo, huwag kayong gumitna. Pagka ganyan, tahimik tayo, huwag nagsasalita. Nagalit daw. Hoy, ba't nyo kami pinapalis? Ba't nyo kami pinapatigil? Manila vloggers kami. Iskonyan kami. So parang ibig sabihin, feeling niya talaga, sobrang entitled niya, na kahit na hindi siya pwedeng sitahin. Na sinabihan lang sila na flag ceremony, kumakantang Lupang Hinirang, salita kayo ng salita. Huwag kayong maingay, hindi na si Isko mayor, si Lacuna na eh. Tignan mo, ang gulo ng Maynila, si Lacuna na mayor. So doon nagprimadona. Nagalit pa daw doon sa sumita sa kanila, parang lumalabas na inaano na nga kayo eh.
pinopromote na nga kayo eh. Iskonian vlogger kami, Manila vlogger kami. Alam ko, tangin naman, natatumba pang hayop. Ano kami eh, Iskonian vlogger kami. Oo, tapos sisita-sitahin nyo kami. Ba, ganun ang ugali. Sabi ko, aba, ibang klase tong taon to. Akala ko nun, nung sinusumbong yun sa akin, nag-iihaw ako liempo nun eh, sa Bulacan, linggo. May tumawag na Iskonian sa akin, sinusumbong yun. Sabi ko, baka baka naman lang yan. Baka naman nagkataon lang, pinagtatanggol ko pa, mabait naman yun. Baka dala lang ng damdamin, kaya nagsalita ng, hindi, sama ng ugali, sir. Boss Dada, sama ng, Iskonian to na legit ha. Sama ng ugali, alam ko kasi sa Iskonian no, naghihilaan na sila pababa. O kaya ako naman, hindi na ako masyado sumakay. Akala ko nun, hindi totoo na may ugali. Ngayon ko na lang nalaman, nung dumikit na kami sa kanila, may ugali. Ay, tinan ninyo. O, tinan nyo, di ba nasa Waxis kami lahat. Lahat kami may hamburger. Tinan nyo, sinong pinopromote niya? Hamburger lang niya. Hindi na nagpo-promote na ibang produkto yun. Hamburger at saka yung pansit gurgur lang ang pinopromote nun. Alam mo kung bakit? Kompetensya sa kanya, pati benta ng hamburger eh. Itinanong niya, anong pinakamabentang hamburger? Boss D Burger. Boss D yung bisdak. Ay, mabenta din. Nagets na nung ini-interview niya. Ay, mabenta po yung bisdak burger. Si Banat ba nag-drive-thru kaming ganyan. Ano ba pinakamasarap dito? Gumanon si Banat ba? Hindi alam, drive-thru kami. Ano ba pinakamasarap dito? Iuwi namin ng Maynila eh. Ay, masarap po dito yung bestseller natin, yung Boss D Burger. Nagalit si Banat ba? Boss D Burger? Ano pa masarap? Yung Bisdak Burger. Masarap, malakas yung kanya talaga. Bisdak Burger po, pero mas malakas yung Boss D Burger. Ako yung pinakamahal dun eh. Na presyo ng pagkain, ako pinakamahal. Boss D Burger dahil mas mahal nila ako eh. Hindi, joke lang yun. Pero mahal talaga yung Boss D Burger kasi kakaiba yun eh. Galing pa sa Africa. Yung tinapay nun, kaya maitim. Sabi ni Banat Bayo, yung Banat Fries, masarap ba yun? Ay, masarap din po yun. Naawa na sa kanya. Pagdaan namin doon sa kukunin na namin yung Banat Fries niya, nagulat na kami pala yun. So merong sakit na insecurity. May sakit sa, hindi ko alam kung bakit kailangan lahat sa kanya kompetensya. Kung bakit lahat sa kanya kalaban. Ewan ko kung bakit, anong meron. O kaya yun, pakinggan nyo tong ako sinasabi ko lang yung mga hindi ko na sinasabi dati ng mga na-obserbahan ko sa kanila, pero ito pa isa. Ito pa isa ha. Syempre, 'di ba? Nag-judge kami doon sa Kingdom, no? 3 kami nila Banat by Coach Oli. May nagsabi sa akin noon, "Tol, ba't sila nag-judge tayo hindi?" Alam mo na siguro kung bakit, sir. Hindi ka naman kalibil ni Banat by to begin with. Okay? So ayun na. So, syempre, nagpipicture ng ganyan, nandoon na silang lahat. Magpapapicture yung mga participants doon sa mga judges. Kami yun, Banateros Brothers. Ang tagal ko mag-ayos ng gamit. So, sa sobrang tagal, sumama na sila sa picture. Kasi dapat 3 lang kami. Ang tagal ko nga magligpit ng gamit. Kasi sila nakaligpit na kasi. Kasi nga, ang dami nagpa-picture sa atin doon. So, medyo na-late tayo. So ngayon, nakapicture na sila, nakaporma na silang ganun, ako na lang yung inaantay. Sumisigaw yung mga tao, nagchat-chat. Boss Dada, Boss Dada, gumagano. Siyempre, nahihiya na ako ba? Ako na lang yung inaantay. So dali-dali ako. Alam mo, nakita ko si Bisdak tumayo, sumigaw. Bisdak, Bisdak. Ay, sabi ko, gago. Sabi ko, gago talaga. So feeling niya, pati dun sa pag-chat-chat, sinachant lang ako para mabilis akong magpunta ron. Putang ina, nag-chant din siya, Bisdak. Siyempre, yung mga tao sumigaw din, Bisdak, Bisdak. Sabi ko, shit, may something tong mamang to. May topak. Mantakin mo lahat talaga sa kanya, kompetisyon. Oo, nakita ni Banat Bay, yung Banat Bay nandoon ka nun, di ba? Sabi, Boss Dada,
boss, gumaganon yung mga tao. Di syempre ako, magmamadali akong ganyan. Nung papunta na ako doon, bigla siyang tumayo. Hindi siya papayag na Boss Dada yung sinisigaw. Sumigaw din siya, bisdak, bisdak. Di nagsigawan din yung bisdak. Yung tao, sabi ko, tangang putang inan to. Walang modo ang putang. Sabi ko, putang ina. Nung nakita ko yun, sabi ko, shit, may something tong taong to. O ito na nga, ayan na nga. So subconsciously, yung pagiging insecure niya, nagiging competition na lahat sa kanya. Siguro, ayaw naman niya nang i-compete talaga. Kaya lang, dahil nga sobrang competitive niya, dahil gusto niya sigurong sumikat, putang ina, di naman siya araw. Ewan ko, di naman siya araw, ba't gusto niya sumikat? Puta, ayan. Sabi ko nga sa inyo, tawan-tawa ako, alam nila yan, alam niya yan. Oh, ayun yun. Yan yung sinasabi natin na mga alam namin, na mga pinaggagawa ng mga tulonggis na yan, na hindi na natin pinapansin dahil sabi ko, puta, mga small time to. Ako ayoko ma-associate ako sa mga yan. Oh, kung di lang namin mahal ang Kingdom of Jesus Christ, Seminay, puta, we don't want to get associated with this piece of crap. Garbage. Mga basura. Ayaw namin ma-associate sa mga ganyan. Okay na kami sa grupo namin. Ayaw namin na sa DDS, sa ranks ng DDS, may mga ganitong tao. Oh, sinisita natin yung gobyerno sa kalokohan nila, sa mga pagiging kurakong. Tapos yung mga kasamahan natin, magtulong-tulong kayo, maghilaan kayo pataas. Utangin na, to begin with, ba't nila kami kinumpitensya? Ang tingin nila sa amin, the fact na kinumpitensya nila kami, ang tingin nila sa amin, kalaban. Ganun naman pala gusto nyo. Gusto nyo naman pala kalaban ng Banateros. Di ito, i-content nyo rin. Oh, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, wag nyo na. Tangina yung mga gaganti rin kami sa tamang panahon, mga ulul. Walang tamang panahon. O ito si Jay Guevara, pakinggan nyo sasabihin. Naliligaw ako. Yung 3,000 per hour ata yun. No, 3,000 per hour ang hotel. So, yun na nga. At hindi lang basta hotel yun, may pagkain po yun. May umagahan yung hotel na yun. Pangit ang buhay. Nagtataka lang po talaga ako na bakit may isang tao na nangihingi sa live at nagsasabing ubos na ang pera niya sa pagpunta sa Davao. So may mali si Jay Guevara dito. Ano ko yun, sisitahin ko yung mali niya dito. Maraming mali si Jay Guevara dito sa live niya na to. Maraming mali, dito sa live niya na to. Napanood ko rin kasi to dahil may nag-send din sa akin nito. Medyo na-disgust talaga ako. Yung nahiya ako talaga na ganito sila kagarapal manghingi sa mga followers nila. May punto si Jay dito pero may mga mali dito sa mga sinasabi ni Jay na i-correct ko para sa inyo. Kasi syempre wala naman tayong ano rito. Wala naman tayong, alam mo yan, yung konsentihan dito. Pero may punto si Jay dito. Sige, pasok. Easy. Easy lang. Okay. Kalma lang ako. Easy lang ako. Yung hotel doon, libre. In English, free. Ayan, hindi kasi ganito. Before nag-live si BMR dito, galing naman talaga siya ng Davao. Yan yung meron ng, yung sumugod, Jay Guevara. Sumugod kasi yung mga pulis sa Davao. Sumugod yung mga pulis sa Davao. So kinaumagahan, pumunta siya dyan. Leko, salamat sa pagsita mga sir. Dapat malibanatan talaga sila kung ito kasi kulang sa atin kaya medyo na udlot ang pag-asenso ng Pilip. Totoo. Kapag kasama mo hindi mo na pwedeng ako ito i-correct ko to si Jay Guevara dito para lang alam nyo na wala kaming konsentihan dito. Okay, Jay Guevara, si BMR galing siya sa Davao noong kinaumagahan yung second day nung may lumusob sa Kingdom of Jesus Christ na mga pulis. Nagpunta siya doon para ma-cover niya. Alam na natin kung bakit. Kasi nandoon yung action eh. Siyempre, vlogger siya. Kailangan makuha niya yung action. So, sariling gastos niya yun. Pero hindi ako naniniwalang sariling gastos niya yun kasi ganito siya manghingi.
hindi yun siya pupunta doon ng sarili niya gastos kasi nga ganito siya manghingi. So sigurado ako bago siya magpunta doon, humingi na yan. Oh, punta ako ng Davao para makuhanan ko ng blow by blow yung mga pulis doon. Oh, syempre may magbibigay sa kanilang mga sponsor. Totoo naman yan. Oo, so yun yung sinasabi niya, Jay Guevara, na gumastos siya sa Davao, naubos siya sa Davao. Hindi dahil dun sa mga invitation. Kasi pag in-invite kami ng Kingdom Nation sa Davao, sagot talaga nila lahat. Pati yung mga susundo sa amin, yung mga tutulugan namin. Ganun kasi kabait na host talaga yung mga yan. Kaya nga, sobrang mahal na mahal namin yung Kingdom Nation na yan. Dahil grabe ang trato sa amin yan. Talagang ang trato nila sa amin, alam mo yon, yung sobrang mahal na mahal, feeling namin mahal at respetado nila kami. Kaya ibinabalik namin yun sa kanila. So yun ang mali mo dito, Jay. Kasi yung pagpunta niya dyan sa Davao para i-cover yung meron pang isang concert dyan at may concert dyan nung araw na yun. At saka yung mga pulis na nagpunta dyan, kasi nga di ba nagkaroon pa ng press conference the day after na siya lang yun nandoon nakapagtanong. Sigurado ko insecure na insecure yung mga bisdakeros sa kanya nun dahil siya lang nandoon eh. So yun. So gastos niya talaga ng sarili yun, Jay. Mali ka dyan. Kinokorek na kita, Jay. Mali ka dyan. Asan ka? Nandito ka ba? Ikaw sabi nga ni Jay, okay lang, tumatanggap ako ng pagkakamali. Ang hindi ko lang matanggap na patay guto. Uy, grabe ka naman. Hindi, at least tinatanggap niya. Yun yung sinasabi ko. Kasi ang sinasabi ni Jay dito na parang sagot ng kingdom lahat Paano mo sasabihin na ubus ka sa pagpunta mo sa Davao? Hindi sagot ng kingdom yung punta niya dun nung nakaraan. Nagkataon na nandoon siya kaya natanong din siya dun sa press con noon. So gastos niya yun, which is alam ko naman na hindi talaga niya gastos yun. Katulad din dito sa Hong Kong niya, may gumastos din para sa kanya, which is okay lang naman yun. Mali lang kasi yung manner nung paghingi nila ng tulong. Kasi syempre lahat tayo, sabi ko nga sa inyo, magkakasama na tayo eh. So kung sila ganito manghingi, iisipin ng tao, pag may ibang nakapanood, ay mga kagrupo yan nila Banat Baya. Alam mo ba tawag sa amin lahat nung nandoon kami sa Kingdom of Jesus Christ? Ang daldal ko, no? Nung nandoon kami sa Kingdom of Jesus Christ, alam mo ba na ang sama ng loob ng mga yan? Alam mo bakit? Ang tawag ni pastor sa aming lahat, Banateros. Ina-address kami ni pastor na Banateros kaming lahat. Akala talaga ng Kingdom of Jesus Christ, kagrupo namin tong mga tulongges na ito. Banateros ang tawag. Ako nga nahihiya, hindi naman Banateros yan eh. Ay na mga ano yan eh. Mga pucho yan eh. Pero yun ang ni pastor. Maraming salamat sa Banateros. Banateros lang. Pag sinabi niyang Banateros, lahat na kami nun. Ayaw nila nun. Ayaw ni Bisdak nun. Gusto niya, may sarili siya. Bisdakeros. Ayun. Ganun yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Alam natin mga istoryahe kasi nga si Boss Dada, magaling akong tinatandaan ko yung mga katangahan ng mga yan. Tinitingnan ko pagka sinasabi Banateros. Di ba Brothers Travelers, anong tawag sa atin ni Pastor? Lahat tayo, anong tawag sa atin? Hindi ba? Ang tawag sa atin, Banateros tayo lahat. Ayaw niya nun. Hindi ako Banateros, tol. Hindi ako Banateros. Bisdakeros ako. Magtatayo ko ng sarili kong grupo. Bisdakeros. Ito rin. Ito rin ha. Ito rin. Dati, nung Iskonians, may Banateros Brothers na. 'Di ba? May Iskonians, 'di ba? Tapos mayroon Banateros Brothers na. Ako, si Coach Oli, si Banat Bay. Anong ginawa niyan? Nagbuo ulit ng grupo 'yan. Anong tawag? Anong tawag ng grupo niyo, Master Judea? Barakos. Barakos, nagtayo din sila. Akala mo mga kape. Barakos. Anong nangyari? Sabi ni Master Judea, puta, isang araw pa lang. Galit na si Master Judea. Alam mo kung bakit? Nagla-live daw sila. Yung gamit yung live ni yung channel ni AC Sigaw. Itong Bisdak daw may nagpakulay doon sa AC Sigaw na nagpapakulay din sa kanya. So sabi daw, "Oy, mamaya magla-live din ako, magpakulay ka din sa akin ha. Magpakulay ka din sa akin ha. Magla-live ako sa channel ko." So parang putang ina to. Sabi ni nanghihingi daw sa live ni AC Sigaw. Nagalit si Master Judeo, "Huwag kang nanghihingi.
Pinagtatawanan tayo ng mga pinagtatawanan tayo ng mga BBM vloggers. Pagka ganyan, sabihin nangihingi tayo. Oh, ano yun? Kinaumagahan, break na sila. Kasi nga, dahil din sa kanya, nanghihingi sa vlog. So yun. Oh. So ayan ang nangyari dito kay Jay. Mali lang yung interpretasyon mo, Jay. Pero yung mga sasabihin mo, aside from that, lahat yun pasok. Kami maarte, kaya nagtabi kami dun sa hotel, pero pagkagising ko, sakit nga ng puwet ko eh. Ayan kasi hindi alam ni Jay na nagpunta si VMR sa sa Davao nung kasagsagan ng Kingdom of Jesus Christ Siege. Ang sinasabi dito ni Jay, yung magkakasama sila doon sa kwarto. Na sa sobrang sa sobrang sikat ni Bisdak, ayaw niyang pumayag. Mantakin mo, hindi ba nakakahiya yun? Ito inilagay kayo sa magandang hotel ng SMNI. 3 kayo sa hotel, 3 siguro para mas tipid. Ayaw niya. Di ba kabastusan yun? Kumuha siya ng sarili niyang kwarto. Di ba kabastusan yun? Ako host, nilagay kita dyan. Kumuha ka ng sarili mong kwarto, ibig sabihin ayaw mo nung inoffer ko sa'yo. Alam nyo kung bakit? Kasi ang Banateros dinala sa ibang hotel. Ang ka-hotel namin, si Lorraine Badoy, si Ka Eric, doon kami dinala sa magandang hotel. Dinala sila sa maganda naman yung hotel na yun. Diyos ko naman. Maganda yung hotel, ang lapit pa sa Kingdom. Nilagay kayo doon na 3, tapos nagsolo ka ng kwarto. Ano yun? Bakit? Kasi mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ayaw ko sumama dyan. Yung Banateros, kanya-kanya ng kwarto eh. Tapos ako, sasama mo ko sa mga vlogger. Ako si Bisdak. Nagsolo siya ng kwarto. Hindi ba? Ayun, mahal yung hotel na yun sa mga Florendo yun. Oo, microtel. Dinala sila sa microtel. Ang ganda ng hotel. Pinagbayad pa si Buster dahil nag-yosi. Mantakin mo si Buster TV. Ang yaman yan, hindi nga humiwalay kahit daw ang lakas humilik ni Jay Guevara. Tae pa ng tae si Jay Guevara. Hindi nga humiwalay si Brad, Alam mo ba nung nandito kami sa Pampanga, kaya lang humiwalay si Buster TV kasi nga mas mura na magkwarto na lang siya ng sarili kaysa mag-mattress ka, extra mattress, 1,000. Magkano lang yung isang kwarto. Kaya nagsolo na lang siya ng kwarto. Pero hindi ibig sabihin nun si Buster mataas ang ihi. Besides, kumpleto na kami sa kwarto, 4 na kami doon. Kung ililima pa si Buster TV, wala na matutulog nun. So yun ang sinasabi natin na nakakahiya naman. Nilagay kayo dyan, humiwalay ka pa. Anong tingin nun sa akin na ayaw mo nung accommodation namin? Ikaw na! Di ba? Hindi nila pansin yun. Hindi nila pansin yun kasi nga walang mga sentido komon. Kung meron kang delikadesa, kung meron kang hiya sa sarili mo, kung hinainan ka ng halimbawa nilagyan ka sa harap ka ng ng tinolang manok, bibili ka pa ng ulam sa labas. Mantakin mo, bisita ka lang Hinainan ka ng tinolang manok, ayaw mo nung tinolang manok kasi ulam niyo yung kagabi. Kaya bibili ka ng bibili ka ng sisig sa labas. Pwede ba 'yun? Nakakahiya 'yun, pre. Ganun yun. Nakakahiya yung mga idol nyo. Wala kayong hiya. Hindi, kumbaga, ito lang yung kaya namin i-offer sa inyo. Gusto nyo pala ng mas maganda. Di sana, umpisa pa lang, sinabi nyo na. Napahiya naman kami, kaya naman namin bayaran kahit tagi-isa kwarto nyo, yaman-yaman namin. Pero akala namin, mga mga down to earth kayo, yung pala hindi. Yun ang problema malaki. Jay Guevara, diretso mo na yung kalokohan mo. Medyo nalasing din ako ng mga time na yun. Kahit tanungin nyo pa po sa asawa, tapos sasabihin mo naubos yung pera mo, bili ng pasalubong. Putay na, wala ba sinasahod sa mga YouTube yung mga yan?
Eh kung ako nga, sumasahod ako ng 100K eh. Sila pa kaya? Oy, tayo na mo, Jay. Lasing ka. Nagsabi ka 400k sahod mo. Balat bay, nalasing to dun sa Davao nung huli. Yung nagpunta tayo kay PRD, yung pinatawag tayo dahil gigil na gigil kalabisdak. Si PRD. Si Jay, nakainom. Sabi niya 400,000 daw yung revenue niya. Tapos may babuyan daw siya. May pinapagawa daw siyang bahay. Oy, Jay, fake news ka. Umayos ka, Jay. Akala mo hindi kita ibibisto? Ha? Akala mo hindi kita ibibisto dito? 400,000 ang kinikita ni Jay. Mas malas tong mga to. Tingnan mo, natawa ka. Sabi niya, 400k, TBJ time pa yun. Ulol! Kung 400k kinikita mo kay TBJ, hindi ka nag-DDS. Nek mo, Jay Gibara. Wag kami. Wag ako, Jay. Sabi ko sa'yo, lasing ka eh. Sabi mo, 400,000. Easy money. Sabi niya, meron akong babuyan. Anday kong baboy. Tapos yung may pinagagawa pa akong bahay. Sabi ko, grabe yayamanin ka. Pantakin mo, bumili ng motor si Jay Gibaro, wala siyang lisensya. Ganun kayaman yan. So malaki sahod na mga. Hindi, itong sinasabi namin. Yung mga YouTubers na, ako hindi, tinan nyo yung subscriber ko, 58,000. Umaasa lang ako sa mga pakulay nyo. Kung wala yung pakulay nyo, wala rin tong wala akong pira ba. Pero ang sinasabi ko lang, kumikita ang mga vloggers. Kaya wag kayong padadala dun sa wala akong pamasahe. Wala akong pangkain. Wag kayong maniniwala dun. Putang ina, inaano kayo niyan. Binubudol kayo. Kapag ganun na magsalita vlogger. Kaya tama yung sinasabi nito ni Jay Gibara. Ano ba kayo? Wala ba kayong sweldo? Wala ba kayong kinikita? Naka-off ba yung monetization nyo? Bakit lagi kayong walang pera? Bakit pag tinanong kayo walang pera? Pag nagtanong, ay ang ganda ng mic mo, Boss Dada magkano yan? 30,000. Ang mahal? Ha? Laki-laki ng kita mo? Di, wala nga eh. Ano cellphone mo? China. Ang ina, hindi kayo bumili iPhone, matagal baterya nun para hindi kayo power bank ng power bank. Ako, itong iPhone 25 ko, yung baterya nito walang katapusan. Sabi ko, bumili kayo yan para matagal yung battery. Mahal eh. Magkano ba yan? Mga 125,000. Mahal. Hindi kaya. Diba? Yun yung sinasabi ko. Kami, pag nagbigay kayo sa amin, we invest sa mga gamit. Puta, itong tawa-tawa kong itong Rodecaster Duo ko, ang mahal nito. Magkano to? Puta, pikit mata, binili ko. Alam mo kung bakit? Kasi nga gusto ko maghatid sa inyo ng quality. Quality na content. Puta, hindi katulad nito. Ang labo, mas malabo pa siya kaysa sa niya. Kaysa sa mga pinagsasasabi niya. Ayusin nyo yung mga content nyo. Hindi yung hingi kayo ng hingi, tapos yung content nyo, yung mga setup nyo, hindi na nag-improve. Walang hiya. Katulad nito, nasira tong camera ni Banat Bay. Putang ina niyan. Bibilang pa ako nito ni Ninong Randel Bunaga. Nagpaparinig ako kasi nandiyan siya. Ninong Randel. Baka naman. Yan, dyan lang kami nangihingi. Kay Banat Bay tsaka kay Randel Bunagan. Sige, diretso. Sabi ni Remnant, sana pagtapos itong bangayan nyo, magkaayos na kayo. Ayusin nila yung buhay nila. Huwag kayong mambudol, huwag kayong mang-clickbait. Katulad ni Jay Gibara. Ayusin nyo buhay nyo para magkasundo tayo. Ganun lang yun. Putang ina, pero hanggat budol kayo, hanggat mga kawatan kayo, at hanggat mga pa-victim kayo, hindi namin kayo tatantanan.